Assalamualaikum guys. So for today's vlog, i-share ko sa inyo yung aming bagong kabit na USB charging port sa version 2 natin. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung process sa pagkabit, kung fast charging pa talaga. So compare ko yung fast charging sa hindi fast charging. So ito yung mga tanong niya. Lumakas ba ang gas consumption? Umiinit daw ba? Waterproof ba? Fast charging ba? Recommended ba to sa mga first timer magdi-DIY? Bakit ka naglagay ng charging port sa motor mo? Kailangan ba ito? Disadvantage and advantages. Siyempre kung matapos mo yung video na to, kung gusto mo i-check yung product na to, ilalagay ko na lang yung link sa description down below. Okay? Okay? Disclaimer lang guys. Hindi ito sponsored. Ako ay nagsishare lang para mapanood ito ng mga gusto magkabit sa version 2 natin, para sa mga naghahanap ng idea about sa charging port na ito. Tara, let's go D! So ito na yung USB port natin na ikakabit sa Honda Click. Yan, may on and off siya na parang touchscreen. Ito yung positive and negative, bali naka-indicate na siya para hindi kayo malito. Tapos ito yung magiging lock niya pag kinabit mo siya sa inner fairings mo. Ayan. So ito yung wirings niya na may 10 amperes na fuse. Para hindi ka na maghinang, may ano na siya, parang rubber. Yung parang terminal na nalalak. Yun. Tapos papakita ko sa inyo yung fuse. Yan. Pwede siyang palitan kung sakaling masira. At ito ang itsura niya. Yan. 10 amperes na fuse. So yan, balik ko muna. So yung may fuse is yung positive, yung kulay red. And yung itim is yung negative. Kukonek lang natin sa ground. After nyan, ito yung mga screws na tatanggalin nyo. Sa labas lang naman yan. So ayan. At ito yung sa gitna, pinaka-importante. Baka di nyo makakita. Yan. So sundan nyo lang yan kung gusto nyo tanggalin yung inyong mga fairings dyan sa harap. Kailangan nyo lang yung mga tools na yan. So yan. Hinatak ko na papunta sa akin at natanggal ko na yung dibdib. Tinatanggal ko dyan yung sa gitna para matanggal ko yung kulay puti na yan sa taas. And another screw. At ito pang screw na to. So after nyan, dahan-dahan na sa pagtanggal kasi gawa ng sumasabit yan. Yung fairings na yan. So meron dyan sa loob na screw bago nyo matanggal tong pinaka cover ng panel. So kung maglalagay kayo ng maglalagay kayo ng panel protector, kasi ako i-access ko yan para balutan siya ng panel protector. Ayan yung mga screw, tinuturo ko. At yan, meron siyang screw sa loob para matanggal niyo yung mismong likod niya. Ayan. So dahan-dahan lang guys para hindi ma-lost thread. Dalawang screw yan, isa sa baba, isa sa gitna. Ayan, after nyan, na-access mo na. So, ito yung lalagay ko na panel protector. Clear. Clear lang siya. So, bali, matatakpan pati yung select at yung set niya. Yan. So, hindi siya perfect yung pagkakalagay ko, pero pwede na. So, yan. Sinimulan ko na butasan yung fairings natin. Gamit ko lang dyan is yung cutter. Yan. Ginawa ko muna siyang pizza slice bago ko siya tuluyan binutasan. Siyempre, pag magbubutas kayo, yung saktong-sakto lang. Kasi pag sumobra yan, maluwag yung nyo. Yan. Maluwag yan yung USB port nyo. So, kailangan saktong-sakto lang. So, after niyang kinonek ko na yung mga wirings niya. So, yan. Diyan ko siya kinonek. Nilagyan ko na siya ng electrical tape, zip tie. Ayan yung ground niya. Yan, yung itim. Diyan ko lang nilagay. Tapos, diyan ko siya kinonek. Pinutol ko yung wire. Tapos, kinonek ko dun sa parang transparent na yun. Hugutin nyo lang yung parang terminal. Tapos, i-connect nyo dun yung positive. Tapos, yung fuse niya yun, nakatago dun.
So testing na natin bago natin tuluyan ibalik yung mga fairings niya. So yan no, pag in-on mo yung motor, sabay yung USB port. At pwede mo din siyang i-off, i-touch mo lang. So ibig sabihin, safe yung baterya mo. Hindi siya magko-consume habang naka-off ang iyong panel or hindi ka nakasusi. So after nun, ibalik mo na yung mga fairings kung paano mo siya tinanggal. Ganun mo din siya ibalik. Deliver lang natin tapos proceed tayo sa ginagawa natin, no? Arigato sa yung tanan. Mga bagay na dapat mong malaman sa pagkabit ng charging port. Siyempre una-una, naunid mo ng hinangin yan. Para sa mga first timer na magkakabit nito or magdi-DIY, goods na goods to. Very recommended sa inyo to guys. Kaya sinasabi ko safe and recommended to dahil may 10 amperes na siya na fuse. So may iwasan masira ang yung battery at yung mismong charging port mo kasi possible masira lang dun yung fuse. Tama ba dito ang daan? O dito? Ito ata eh. First step is magpuproceed tayo sa pagbaklas ng mga fairings. Screws. Same lang pala sila. Yan, papakita ko sa inyo kung saan yung screws na tatanggalin. Pakita ko sa inyo yung process ko paano ko baklasin. So gaano nga ba kabilis ang fast charging port? I-compare natin sa normal na charging time. Right, dito tayo sa may pickup location natin sa SNR. Tapos sa magiging drop natin pupunta sa Lancaster or Gentry na. Malayo-layo pero all goods na. So ipapakita ko sa inyo yung about sa charging time ng fast charging at yung charging time ng normal na charging time. So ayon kay Google, gaano kabilis mag-charge ang fast charging sa Android? Merong 30 minutes to 1.5 hours charging time ang fast charging, while yung normal charging time is 1 hour to 2 hours charging time. So 'di ba? Ang laking tulong ng 'di ba? Ang fast charging. So ang tanong, maraming katanungan dito na inipon ko galing sa group ng Honda Click. May mga naka-experience na charging na ganito. Tinanong natin sila kung goods ba tong charging port na to. Alright, sagutin natin yung tanong guys, no? So ang sabi dito, lumakas ba ang gas consumption? Para sa akin hindi, dahil habang ginagamit mo ang charging port na nasa motor mo, syempre naka-on ang engine at umaandar ka. Kumbaga nagmamaneho ka, yan, lalakas lang yan kung sakaling inon mo lang tapos nag-charge ka lang tapos di ka nagmaneho. Doon lang yung lalakas kasi hindi mo naman ginagamit possible kung di mo siya gagamitin, kung di ka nagda-drive tapos naka-charge ka, yan, lalakas ang gas consumption niya. Kung gagawin mo lang siyang power bank, hindi naman pwede yun, di ba? Possible lalakas ang gas consumption mo noon, tsaka pangit naman, naka-idling lang yung engine mo, hindi mo ginagamit. So next, umiinit ba? Umiinit ba siya? Umiinit ba? So since tanghali ngayon, kita nyo naman yung biyahe ko. Tanghalin tapat, maaraw, umaga, bihira lang maggabi sa mga biyahe ko kasi gabi tapos na ako nyan. So para sa akin, hindi siya umiinit guys. So tama lang yung mismong wire niya. Tama lang yung wire niya para sa charger talaga. Sabi nila may mga issue daw ng pag-init ng product na ganito. Syempre always lang natin siya i-check, 'di ba? Kung mag-charge siya, always natin i-check para iwas aberya. Okay, next question. Waterproof ba ang charging port na to? So para sa akin, waterproof siya. Syempre, huwag mo lang siyang bubuhusan or
direct basahin habang bukas ng takip. Yun, wag mo nang bubuhusan or pressure washer. Kahit may takip na, huwag kayo magpakampante. So ang kagandahan kasi nito, may takip siya na rubber at hindi siya agad-agad natatanggal. Kahit malubak ka or matumba ka siguro, hindi yan matatanggal. Kaya all goods yan, maganda. So next question. So yan, next question is, fast charging ba? Para sa akin, yes, fast charging siya. Dahil estimated time ng fast charging is 30 minutes to 1.5 hours. So possible normal charging time natin is 1 hour to 2 hours charging time tayo, guys. So ito, ayon sa aking experience at estimated time, ginamit ko siya ng almost 30 minutes. Pero habang ginagamit, binubunot ko siya para mag-pick up ako sa vendor. Binubunot ko siya bago mag-drop sa customer. Ilalagay ko dyan yung screenshot ng aking estimated time for 14% to 43% in less than 30 minutes. Kaya para sa akin siya is fast charger siya. Almost na sa kalahati na, di ba? So possible niyan 1 hour siya, full charge na to habang ginagamit ko pa. Fast charging siya, guys. Kaya no doubt para sa akin. Pero try nyo din sa inyo kung sakaling trip nyo din. Alright, next question. Recommended ba to sa mga first timer mag DIY? Oo naman, yes. Recommended siya kasi napakadali lang siyang ikabit. Syempre, kung ikaw yung nagtitipid kagaya ko, yan, nag-DIY lang ako para makatipid. Huwag ka lang magkakamali kasi hindi ka na makakatipid nun. Possible lumaki pa yung gastos mo. Pero para sa akin, nakatipid ako dahil malakas naman yung loob ko. Kaya ko mag DIY. So malakas loob ko mag DIY. At pag-aralan ko naman, nanood ako ng mga review sa YouTube, etc. So choice nyo. Kung sakaling gusto nyo mag DIY, gusto nyong magpagawa, choice nyo naman yun. Walang problema doon. Hindi yung big deal. Basta ako practical lang tayo, guys, para at least nagkaroon tayo ng kaalaman, skills, yan. Nalagdagan ng ating skills. So next question is, bakit ka naglagay ng charging port sa motor mo? Kailangan ba to? Personal opinion ko na siguro to. Naglagay ako kasi kailangan ko dahil ako ay bumabiyahe at nagdi-delivery rider ako. So at nagre-ready din ako sa mga paparating na rides namin ni Angge, ang aking OBR. Kung sakaling malobat ang power bank, at least ilang power bank ang source namin ni OBR, no? Mapapanatag kami na anytime, anywhere, di kami malulobatan habang nasa biyahe. Kasi madalas, di ba, iPhone, GoPro, yan. Yung Android, walang problema yan. Matagal-tagal to malobat eh. And lalo na pag nasubukan mo mag-vlog, ma-realize mo talaga na need mo mag-invest sa charger at battery. Okay, next. Disadvantage and advantage neto, guys. So, disadvantage neto, guys, bubutasan mo ang inner fairings mo or worse, malulobatan ka ng battery. Pero ayon sa group page ng Honda Click members, safe at umaabot pa ito sa kanila ng 1 to 3 years or more. Kaya para sa akin safe. So dito tayo sa Aguinaldo Highway, bagong tayong Jollibee dito sa boundary ng Dasma at Imus. Alright, next, advantage. So yan, advantage neto, guys, para sa akin, never ka na malulobatan dahil halos long ride ang aking biyahe. Minsan mag-rides pa kami, may mga gadgets pa kami ni OBR na camera, syempre mahalaga cellphone, yan. Super laking tulong, hindi na ako talaga malulobatan neto. So anytime, anywhere talaga, kahit sa kami magpunta may magagamit akong source na charging ko. Sabi na sa group, baliktad na yung pagkabit ng ko. So siguro baliktad nga. Ako baliktad nga to. Ay no. Rear. Hindi tama. Front pag ganon. Sila naman may alam niyan eh. Dito naman nakalagay. Ayan o. So yun, dumi na ng motor ko. Kasama na dyan helmet ko. Madumi. So next, so dahil may battery meter ang Honda Click, hindi na ako kumuha ng voltmeter, yung mga nilalagay sa motor na Mio, ganon, sa mga walang voltmeter, hindi na ako naglagay nun dahil ito, may voltmeter na siya. Laking tulong. Compare natin yung without port and with port. At syempre, wag na wag nyong kakalimutan i-on ang engine. Wag lang basta i-on ang panel para di malobat ang battery nyo. Lagi nyong tandaan, bago kayo mag-charge, kailangan naka-on ang engine. Nababawasan, diba?
Kaya kailangan nyo i-start siya. Bumabalik sa normal pag in-start. Tapos pag hindi nyo gagamitin, pwede nyo siyang patayin. Namatay. On. Charging. Perfect. Yan. Lagi dapat naka-on ha. Tandaan nyo yan ha, para hindi kayo malobat ha. So ano ba mangyayari? Ano ba mangyayari kung di naka-on ang engine? Possible niyan, bababa ang voltage ng battery mo at malolobat ang iyong battery at hindi na mag-on ang iyong motor. And para sa inyo ba guys, safe ba or hindi safe? Magiging malaking tulong ba sa ating mga riders to? Please comment down below ang inyong opinion guys. So maraming salamat sa panonood. If you like this video, hit the thumbs up, and for more videos and updates, please like and follow my social media account and subscribe to my YouTube channel. Alright? Subscribe na guys. For any suggestion, please comment down below. Jazakallahu khairan. See you sa next video. Stay safe and ride safe sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.